of spiritual calm. We're glad you're with us. Bringing the message is the ministers of today's word. May you find comfort, inspiration, and renewed hope as we journey through the evening together. As we begin, let's open our hearts and minds to God in prayer to lead us in this devotional. Hallelujah. Amahan, buutan nga Dios makagagahom tinubdan sa tanang kaayuhan. Amahan, salamat ni ining matahom na kagabion, mabugnawon na kagabion, Amahan. Amahan, karong gabion na Amahan, gamita nga matagbaba na mo Amahan with Pastor Jose Amahan alang sa pagsabwag sa imong maayong balita Amahan. Giampo nako tanang tawo Amahan nga naminaw karong gabion na, aduna sila'y makuha nga mensahe gikan kanimo Amahan ug aduna sila'y daghan pang makatunan Amahan. Pinaagi ani nga pulong Amahan, adunay kahupayan sa ilang kasing-kasing ug hunahuna Amahan, kalinaw. Adunay kagaan silang kasing-kasing Amahan, mahimo silang gawasnon sa tanan Amahan, sa tanang makalibog Amahan, kabugat Amahan nga ilang gidaladala, mabuyan ni nila Amahan. Giampo nako Amahan, matagpulong nga mugula sa mong baba Amahan, lead by the Holy Spirit gid Amahan, matagtawo nga naminaw Amahan, makasabot gid sila ang spirito sa pagpanabot, spirito sa kaalam ug kaybalo maghari sa matag kasing-kasing ug hunahuna Amahan. Matahup makuha nila dayon ang mensahe Amahan, masabtan nila Amahan sa kadali ug sa kasayon Amahan. I acknowledge you, Spirit of Holiness, the Holy Spirit, Espiritu Santo, ikaw gayud mo giya kanamo karong gabiuna, ikaw mo tudlo kanamo, ikaw mo tabang kanamo, ug ikaw mo tabang pagpasabot alang sa mga katawan nga naminaw sa Facebook Live ug sa radio live Amahan. Ampun nako Amahan nga magbadaugon karong gabiuna ug sa matag uban nga naminaw Amahan, mula hutay gid sila pagpaminaw, wala gayoy kaduka Amahan, walay kakapoy diya Amahan. Kanila mga ako mapag-ampo diya sa ngalan ni Kristo Jesus, inubanan sa Espiritu Santo. Amen. Good evening, Pastor Jose. Good evening, Teacher Rachel. May gabi sa atong mga tigpaminaw, mga higala nato nga namati karon sa 107.9 ug sa mga naglantaw sa Jose Gara Letters. Teacher Rachel, would you like to greet somebody on the radio and also sa ato ang naglantaw sa live? Yes, Pastor. I-greet day na ako si Nanay Muling sa Mamburao, nga permi gyud na siyang naminaw. Wala gyud na siya gabi nga lampasan niya apan sige gyud siya paminaw. Nay, kita pataga niya. O kita gihapon ta sige. Og paminaw, pabdayon og pagpaminaw Nanay Muling. And sa mga kaigsunan nako din sa tubod sa lugar ni Apostle Jason Tuting ug sa mga katawhan diya nga naminaw, padayon magpaminaw kay daghan pa kay mong makatunan karong gabiuna. Ug sa mga kaigsunan sa Tamlang, especially sa ato igsoon nga si Sister Sai ug siyang mga kapamilyahan ug sa mga kaigsunan nato diya ni Kristo, padayon kamo og paminaw kay nasayod ko nga adunay ikatudlo ang Espiritu Santo kanato pagtudlo sa pagpanabot ni ini nga mensahe. Ang sa tanan nga naminaw o nagsubaybay sa Facebook sa Jose Gara Letters, padayon mo og pagpaminaw kay daghan kay mong makatunan ani pinaagi sa pulong adunay kabag-uwan sa inyong hunahunag kasing-kasing, daghan kayong mga ustob na mga prinsipyo nga dili iya sa Ginoo, mapulihan og prinsipyo sa Dios, ang mga kabugat nga inyong gibati mahimong kagaan, ang mga kalibog, mga pukan kini, pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagtabang sa Espiritu Santo. Kamo pagpadayon mo kay ang pulong maghatag na siya og kinabuhi o maghatag na siya og paglimpyo sa atong kinabuhi, because the Word of God is a living water. When you say living water, is a water nga maglimpyo gyud siya sa atong una-una og kasing-kasing. So matag pulong sama na siyang tubig nga molimpyo. Sa may gamit sa tubig, ilimpyo na siya sa atong matag sulod. So the more you listen to the Word of God, the more you will become like Jesus. So maora to, mayong gabi, and hi Pastor. Hello Teacher Rachel, and hello sa atong mga naglantaw karon no sa live. And let me check no aron makita nato nga ang atong mga kaigsuonan ng alert gid kaayo nga naglantaw sa atong live karon. So by the way, sakto tong yun, Teacher Rachel, according to the book of Psalms, that the word of God is the light to our path. No, so every time ka mamatig pulong sa Dios, imuhang hunahuna mahayagan, so makabalo ka kung asa ka dapat padulong, asa ka dapat mulikay, kay tungod sama sa
suga, Teacher Rachel, pag naisuga kang gamiton, makabalo ka kung unsay mulig kayan, unsay muhang agian, no? And also, according to Jesus, the Word of God is like a living water sa ato ang kasing-kasing nga makatagbaw gayud, no? Makahatag yun natong satisfaction, no? So, I pray mga igsoon nga sa mga naglantaw karon sa mga higala namo nga mupadayon mo sa pagpamati, especially karong gabi una, we're gonna be talking about the adoption to God's family. So, unsa may mong masulti, Teacher Rachel, or do you happen to know somebody nga gi-adopt? Unsa may masulti nimo sa tao nga gi-adopt from not adopted to become an adopted child? Sa akong nasabtan anak pastor og sa mga nakita nako kay kasagaran daghan kong kailang gi-adapt sila pastor. Like for example pastor, kasagaran sa gi-adapt gyud aning kalibutan na kay katubitang mga wala gay nahut pastor, like wala jud tawoy ika padayon sa kinabuhi, ikabuhi silang kinabuhi, that's why ipa-adapt sila or galisod gayud or naa sa mga bisyo ba. So sa akong mga nailhan pastor nga gipang-adapt sila, gikan sila sa guba nga pamilya or nawasak nga family pastor into family nga kana bitang abundant nga family, kanang abundansya gyud sila og katong kuan pastor kanang ilang mga kinaiyak ni adto pastor, the more sila nga nikuyog sa tawo nga ni-adapt nila pastor, mahimo pud silang mahisama kanila pastor o like for example ang ilahang culture ma-adapt pud nila pastor, ilang mga kinaila, ilang mga ways. So katong kaniadto, like for example naa sila sa pamilya nga walay saktong guidance, walay saktong pagdisiplina. So mapunta sila sa pamilya pastor nga disiplinado, matakdan gid sila pastor og maliwat gid sila. Sama nato nga kuan pastor kanang kaniadto guba pud tag kinabuhi, the time nga gikuha pud ta sa Ginoo, naliwat pud ta niya hinay-hinay. Hallelujah. So mao akong nasabtan pastor sa adoption. Gi-spill out na gini Teacher Rachel ang ato ang word karong gabi una. So yeah, sama sa gingon ni Teacher Rachel mga igsoon, ang Ginoo gyud ang ni-adopt nato ba. So ganong mailhan man nato nga we are being adopted. So we are able to walk, to decide, to think and to act the way God is, no? Yes. So sama ra pud sa bata nga gi-adopt kung ibutan na to Teacher Rachel kuan siya batang lansangan. So pag-adopt ana niya, unang-una na isang papers gyud. So the first thing about adoption, Teacher Rachel, is you have a new identity. Kay usbon naman ang imuhang apelyido. Kay gi-adopt naman ka. Ikaduha, Teacher Rachel, you are now under the responsibility of your parents. Bago di mong parents. So whether you like it or not, tudluan kanila, paiskwilahon kanila, pakanon kanila. So pasabot, you are now being provided. And ikatulo, Teacher Rachel, ang tanan nga pwedeng maangkon sa imong mga new parents, pwede po na nimo siyang maangkon. Abot ang panahon. Amen? Yes. So, nindot kay Teacher Rachel ang adoption diya sa Ginoo kay naapod siya yung mga saad ka nato, which is, practically speaking, paripod siya sa pag-adapt sa tawo diya sa kalibutan nga bahin ug ang Dios pag-adapt pod kanato diya sa espirituhan nga bahin. So, atong verse karon mga igsoon sa atong title nga The Adoption to God's Family is taken from the writings of Paul to Ephesians chapter 1 verses 3 to 8. So kinsa may andam na karong magpa-adapt sa Ginoo, pamati gyud mo magigsoon indot kayo ang pulong karong gabi na. Sige, Teacher Rachel. Okay, I'm gonna read it in English, Pastor and Cebuano. Yes. Okay. Ephesians 1 verses 3 to 8. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Amen. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family Hallelujah. by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son.
He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgive our sins. He has showered His kindness on us, along with all wisdom and understanding in Cebuano. Dalaygon gayud ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay kita ana akang Kristo, giatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon. Kini nga mga panalangin gikan sa langit. Bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo. Tungod sa gugma sa Dios kanato, giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak pinaagi Hallelujah. kang Hesukristo. Kini sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton, dayigon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya nga gihatag kanato pinaagi sa iyang higugmang anak. Kay pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita, nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala pagkadako sa grasya sa Dios kanato. Giatagan niya kitag kaalam ug kahibalo. Okay. Natouch ko gamay, Teacher Rachel. Actually, wala na ko jud gi binagsag basa or giayog meditate kay I don't have so much time no to meditate, pero natouch ko karon mawel kay nagbasa nga niya na diri nga dako kayo ang grasya kay bulong ang grasya nga gihatag kanato pinagi sa iyang hinigugmang anak. Ngano mang nakasulat man si San Pablo, kasi si San Pablo may gasulat ani, ngano na kayo siya nga kahibulong ang grasya. Because first and foremost, mga igsoon, mga higala ko, si Pablo usa ni siya ka murderer of Christians. Amen. Kung makaila si Pablo nga ikaw kaniadto ni sunod ka anang pundok nga ang ngalan sa pundok kay the way. Munay pundok sa una sa mga nagsunod ni Ginoong Hesus, the way. Patson ka ni San Pablo or ni Pablo, mga igsoon. Sa ulpa man ang ngalan kaniadto. So, pagkakabig ni San Pablo, Teacher Rachel, according to scholars kay Teacher Rachel, thousands ang gipatay ni Pablo or Saul pa man ang ngalan niya sa una. Na-converted siya or na-usub yung name into Paul. Sama ra gud nilang Matthew, Levi nas Matthew, din kana si Peter, that was Simon. So hilig kay ang Ginoo mga igsoon nga usban nimo ngalan kay namagoy tendency, Teacher Rachel, nga kung atong ngalan kani adto kanang i-carry over gyapon sa ngalan nato karon makahinumdum ta sa atong mga past ba. Para gud adtong Ivan Ging sa una tawgon mo to siya kuan Koray Queen. Kanang Koray Queen unsa man na, di ba? Yarok man, yarok og bino, yarok og ilimnon. So pag tawgon siya nato karog Koray Queen, makaindumdum siya nga palahubog siya So usbon gyud ang ngalan sa Ginoo. Nagud siya kanang intention ba nga usbon. So ningon si Paul, Teacher Rachel, kay bulungan kay ang grasya kay ano man among all the people, Teacher Rachel, ngano siya pa man gyud may gipiling apostol. Nga murderer man siya. So makadyo ka nga grabe ang Ginoo sa munang si Paul, di ko matingala, Teacher Rachel, ngano siya migitagan og kanang pagpadayag sa Ginoo nga maka-explain sa grace kay siya mo'y pinakaunang nakabenepisyo or dili pinakauna, usa siya sa nakabenepisyo sa grasya sa Ginoo bisan pa man tuod sa iyang past life. So ikaw karon igsoon ko nga namati karon, feeling nimo nga murag di ka mapasaylos Ginoo. Una-una si Paul, murderer to siya. Yes. Thousands of Christians iyang gipatay kaniadto. Amen. Nagpagama pa na siya sulat para lang mahimong legal ang iyang pagpatay sa mga Kristohanon. Nya ikaw wa pag ikapatay og tawo bisa uskabok, dili ka madawat ka sa Ginoo basta kay imo rang tuhuan si Jesus as your Lord and Savior. Amen. Nya niyon sa si Paul, Teacher Rachel, gi-adapt ta, no? Muna atong first point karong gabi na mga igsoon sa adoption, the adoption to God's family is the adoption is God's choice. Sama ra pud sa mga ginikanan nga gustong mo adapt og anak, dili ang bata mo buot, di ba? Nga peta na karon sa orphanage, di ka pwede mo yun nga kani akong gustong inahan, kani akong gustong amahan, dili pwede. Ang parents gud mo pili kinsay ang adapon sa orphanage. Teacher Rachel, imong basahon diya sa Ephesians chapter 1 verse 4, niyon sa Teacher Rachel. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Sa Cebuano, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo tungod sa gugma sa Dios kanato. Hallelujah. Hallelujah. So, ayog ina igsoon ko nga kaning tawhana din siya pwedeng dawaton sa Ginoo, kaning tawhana din siya pwedeng mahimong anak sa Dios kay dili ikaw mo pili, dili ikaw mo
choose. It's God's choice. Amen. Klaro kaya ha? God loved us and chose us in Christ. Kung kita kag tao nga murag ang iyang kinabuhi karon murag ibutang nato grabe kay mga sala mga igsoon. Kung piliyon na siya sa Ginoo, wadyo kay mabuhat. Amen. Ang sakit ron Teacher Richelle, kung ikaw feeling nimo righteous kay di ka piliyon sa Ginoo mo ni pinakasakit. Kay feeling nimo mamurag matarong ka ba niya? Pag-abot na islang inong Ginoo mo kailan nimo? Yaw man kay Kristo. Hallelujah. Diba, Teacher Richelle? That's real. In Matthew chapter 7, verse 21 to 23 nga, niya nang Ginoo, I never knew you because you don't have Christ. Yes. Ang Kristo, ang Espiritu sa pagkabalaan or ang Holy Spirit mo ay maghatag ni mong seal. According to Paul, the Holy Spirit will give you the seal nga maunsa madagi mong kinabuhi, Teacher Richelle, ang mga kinabuhi sa mga tao nga nagnidawat ni Kristo, malangit ug maluwas gud sila. And that is not your choice. That is God's choice. Amen. Walay makabot sa Ginoo, Teacher Richelle. Yes. Kung ikaw may makabot sa Ginoo, ikaw na lang may Ginoo. Amen? Amen. So, God sees our hearts. Ngano man kang piliyon niya, unang-una mga igsoon, kita siya sa imo kasing-kasing. Bisan pag unsa nimo jag parada na kay mga church activity, ikaw pa'y pinakadasig. Pwede ka nimo pagkadasig sa outward look. Pwede na siyang, it's just, sa may masulti nito siya, murara siya o kanang parade ba? Murara ka pa harong ingnon gani? Fasad lang siya. Facade lang siya, yes. Outward, kwan lang siya. Outward look lang siya. Pero sa sulod nimo, naaday kay ka nang ginatawag nga hugaw nga, wrong intentions, bad intentions, or probably gusto na kang ingnon nga, ay, Diyos nun guni siya. In short, haron ingnon. Yeah, I don't judge anyone nga matug church. I don't care if whatever church that you are in, I don't care. Dili ako may kita sa imong kasing-kasing ang Dios. So always remember, before ka mubuhat sa mga buloton sa simbahan, check your heart. If your motives and intention, is it really because naigugma ka sa Dios or narakailain nga mga intentions? So always check that mga igsoon, kay dili nimo maawat ang Ginoo. Pwede nimong maawat ang Ginoo nga nagsikag simbag Sunday, pero dili mo pwede maawat ang Ginoo kung sa imong gisbuhat gikag Lunes hangtod Sabado. At the very time mga igsoon nga ikaw na lang usa, dili mo maawat ang Ginoo kung gaunsa ka na. Unsa imong gipangbuhat ana, unsa imong ginahuna ana. Di niyo maawat ang Ginoo. God sees everything, and even your heart, He sees it. Yun sa man sa Jeremiah chapter 1 verse 5, Teacher Rachel. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. In Cebuano, so wala ko pa ikaw pormaha sa taguangkan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. So wala ka pa matawo, gilain ko na ikaw. Gipili ko ikaw nga mahimong propeta sa mga nasod. Kisay ka pili, Teacher Rachel? Ang Diyos. Ang Diyos. Siya mo yung pili ni mo eh. Ay gigna nga, tungod kay you belong to a certain group of church or religion, mga igsoon, gipili na ka sa Diyos. No, God sees your heart and God choose you. You cannot choose yourselves for God. Yes. Always remember, mag-isang tagya sa langit ang Diyos. Ang Diyos may magbuot kasi ang pasudlog dili. Amen, Teacher Rachel? Amen. Yun sa man sa Ezekiel, Teacher Rachel, chapter 36, verse 26. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. In Cebuano, hatagan ko kamo og bagong kasing-kasing og bagong spiritu. Ang gahi ninyo kasing-kasing himuon kong matinumanon nga kasing-kasing. Wow. Daghan kay mga igsoon nga nagbuhat ron sa simbahan pero gahi kasing-kasing ano man ang pulong sa Dios ilang tuison. Ang pulong sa Dios ilang tuison, ilang usbon, Teacher Rachel. Amen dyan na, Pastor. Pag-ingon sa Ginoo nga worship me in spirit and in truth, wala niyo ng Ginoo pag imong imahe diya. And you are now twisting the truth. Maybe sa imo feeling nimo nga ay murag sakto ra ni sa imong panglantaw. Ya kay tawo man ka, di man ka Dios. Amen. Ang muhatag mga igsoon og balaod sa iyang gihimo nga kalibutan is ang gahimo. Bisag ikaw na ikay tagyas balay, ikaw may magbuot kinsay pasudlon no sa imong balaod sa balay nimo. It's not gonna be you. And we know that the written word of God says that you worship Him in spirit and in truth. And you cannot misinterpret that. Klaro kaya ng espiritu ng ipa-worship sa Ginoo. Yan na si Jesus. Sa John chapter 4 verse 23. Sultihan tikaw ni, the Father is seeking to the true worshipers. Unsa man na siya? Imo na siyang kinalang interpret? Ang amahan hangita og sakto or tinuod or matuod nga mosimba niya. Nga mosimba niya diya sa kamaturan ug sa espiritu. Klaro ana. So pasabot mga igsoon ay mga false worshipers.
Kaya if ni Jesus is indicating that there are true worshipers, therefore na po na false. Nagyo na siya counterfeit ana, Teacher Rachel. Dili pwedeng magpat-exam ka nga puro sa true tanan ka right through. If the statement is true, din wala nilain. Perfect ang estudyante. So, sultihan ikaw, pilion sa Dios og siya mo'y mohatag nimong bag-ong kasing-kasing. Dili ang imong silingan, dili ang simbahan, dili ang imong kauban sa church, dili ang imong mama. God is the one who will give you a new heart, and that heart is responsive. When you say responsive, mga igsoon, unsay gisultis Ginoo, imo ra nang i-follow. That's responsive, teacher. Sama ra ko na imong cellphone, imong i-on. Kung responsive na imong cellphone mo, on na siya. Diba? Yes. So, imong sulti lang, Teacher Rachel. Tinuod gyud na pastor kana bitaw ningon ka pastor ba nga ang Ginoo mohatag siya bag-ong kasing-kasing no ang bag-ong espiritu pastor and dili pud siya ganahan pastor nga kanang mosimba gyud pud ta sa mga imahe lamang pastor kay kabulo ko ang Dios maguol gyud ana. When you say worship the Lord in spirit and truth, kinahanglan mo bisag sa asa ka pwede kang makapihong, makaampo, madunggan kaniya. Amen. Dili kinahanglan mo adto pa ka anang lugar para i-worship siya. Amen. Ang gilantaw sa Ginoo pastor yang atong kasing-kasing Amen. atong motives. So mahimong kawang ang tanan pastor when it comes nga kunuhay lantahon tas mga tao nindot kay nag self-righteous ta maay kuno tas mga tao pero ending da ito atong kasing-kasing lugta na daay kayo. Di ba? So Amen, Teacher Rachel. I mean, dili man lisod ang pamagis Ginoo, Teacher Rachel. dili gyud pastor. The problem of many people is that they want themselves to be the Lord of their own beliefs. Yeah. Gusto nila nga sila may matuman. Di know the truth pastor kay madahan di ka kasabot ana Oh. pero ila gyud i-twist. I-twist. Ang kaluwasan ingon si Jesus nga, whoever believes in Him shall not perish. Ngano imo mang inon nga pag mamatay mo pang imuha pang ampuan nga gingon naman dito nga kung kisay mituo. Ay na nag-ampuy kay kun ito na ni Jesus automatic na siyang luwas na siya because man yan si Jesus sultihan ti kay even ang yawa mo ampo. Amen. So kung may nakaampo ray basihanan dili ra kay kablo mo ampo papangutana mga igsoon sakto ba na imuhang kuan. I mean, you know what, Teacher Rachel, mga igsoon ko no. Usas mga wala na bantay sa mga tao aning kalibutan na ang yawa kuan siya kanang he's a Deceiving. kanang lawyer siya, Teacher Rachel. Ay, sige siya pang-accuse sa. Kuan siya kanang saan na siya? Kanang abogado na siya. Di po na siya mga abogado, Teacher Rachel, ko wala po na siya saktong wisdom. Now, why is it that God wants us to obey Him? Kana, mangutan na tang, Lord nga naman yung imo man yung patuman nun. Because always remember, ang yawa, agasin na siya pang-accuse ni mo sa langit. Paglantaw sa Ginoo nga, mo man ni natuman, ining akong wala natuman sa tao, ang gisulti, sa Dios. Mo nang Ginoo, di ba niyong ka, Lord nga, dapat kasimbahon ani nga pamaagi, dapat buhaton ni sa tao. Wala man yung gibuhat. So, man, can we do something about that? Mo nang yawa. Kay mo naman yawa, di ba? Niya na imong pulong. Di ba? Your word says that you have to be worship in spirit and in truth. Wa man na sila worship. Tanawa. They are violating your law. They're violating your commands. Right, So, Pudza? ay, Teacher Rachel, usas mga mobito ng commandments gibutang kay ganan ang Ginoo ba nga sa atong paglakaw ning kinabuhi, Teacher Rachel. We have to be diligently and joyfully, sincerely acting, doing, and living the Word of God as it is written. As it is written. So, if your heart is not responsive to the exact Word of God, I don't know if God has chose you as part of His family, Teacher Rachel. That's something that I'm not gonna be the one to judge. Dili ako mo judge, pero the Word of God mo nagingon ana. Dili ako gaingon. I'm just reiterating it. I'm just reminding it. I'm just teaching it to all of you mga igsoon. And I pray so walay halong kuan mga igsoon, sa walay halong kanang kemi-kemi unsa ba? Walay additional ba? Ang Dios ganahan siya nga mapil ka sa iyang pamilya. And the only way to do that, according to the book of Ephesians chapter 1, is through Christ. Pinaagi lamang ni Kristo.
Ang imong eternal life ingon dito sa Romans chapter 6 verse 23 that the eternal life is given by God through Christ Jesus our Lord. Pinagi ra gyud ni Kristo. Wala na ilaing eternal life nga makuha nimo mga igsoon kundi ni Kristo lagid. Not from your church, not from your family, not from anyone, but it's in through Christ. Amen, Teacher Rachel. Amen, Pastor. Now, God will be the one to renew our heart. It is not you. God decides it and no one ever does. Renewal of you pushes you. Now, kani. Unsa may timailan, Teacher Rachel, nga gi-renew imong kasing-kasing. Because it will push you to do God's will because you will be now led by the Spirit. Natagaan kag bagong kasing-kasing gingon diri, tagaan kanyang bagong espiritu because ang espiritu nga naa nimo karon mo na mohatag nimo og kadasig, mo na mohatag nimo og kasing-kasing nga motuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Now, maybe you're going on Sundays mga igsoon, but on Mondays to Saturdays, are you doing the will of God? Are you living like Jesus? Are you forgiving? Are you loving? Are you gentle? Are you faithful? Or bason ka nimo pagka-faithful seasonal lang? But you're not really faithful on the daily basis. Because your lifestyle tells about who you serve. Hallelujah. Ang imong lifestyle may isang nagpakita lang na sa imong giserbisyuhan. If your lifestyle is not directly pointed to the Word of God, then you have a different God. You serve differently. Hallelujah. Munang importante kay Teacher Shal nga every now and then ba ato bang tanan ba what am I doing? Nagdubuhat ba ko sa kabubuton sa Dios? Kung ang Dios naa karon malipay ba siya nga ako ning gibuhat? Kung ang Dios naa karon mahimaya ba siya? Mingin ba siya, oh, very nice, Teacher Rachel. Mana ba siya karon? Or mana ginoon sa mga uy? Hallelujah. Kumusta? I mean, what? Are you really kay image and likeness of batas Ginoo, Teacher Rachel? Huh? You can fake church, but you cannot fake fruits. Pwede nimo na ma-fake nga nagsimba ka, pwede nimo ma-fake imong lifestyle. It can be seen, it can be felt, it can be experienced. Teacher Rachel? Yes, Pastor. Amen. Yun sa man sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17, Teacher Rachel, when you have the Holy Spirit, yun sa man, Teacher Rachel. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. In Cebuano, ang akong buot ipasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo, aron dili inyo mabuhat ang dautan nga tinguha sa inyong tawhanon nga kinaiya. Tungod kay ang tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya supak sa tinguha sa Espiritu Santo, ug ang tinguha sa Espiritu Santo supak usab sa tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya. Kining duha nagasumpaki, busa dili nato mahimo ang atong gusto nga buhaton. Amen. Supak ang imuhang tawhanon kinaiya sa Espiritu sa Dios. That's true. Kung na kay Espiritu sa Dios may ison, dili na ka magtinguha sa imong gusto, pero magtinguha na ka kung sa gusto sa Dios alang kanimo. When you have now the identity of Christ, when you are now part and the adopted son, daughter, or child of God, you act differently. Di man nagay diya dayon, Teacher Shell, but your desires changes. Min kang sa una gusto ko ani pero karon usog na gyud. Amen. Motong nagsura ni ganina ba ning dito, Teacher Shell, ko nga, di ba niya naman si Jesus sa Matthew 16:18 that I will build my church. Usas mga gusto na ipasabot niya maigsoon, si Jesus was a carpenter kaniadto. Gani nagahagay ta, nag-construct man ta, di ba, og chapel. Ning ko nga, pag maabot day ka sa church, kung maabot day, teacher, ang mga tools, mga, what do you call that, kanang mga materials. Maabot ang materials diya sa kwan, teacher, kanang magkwan ka. Magbuhat ka og kwan ba, kanang building. Dili day siya mag-design ra gihapon. For example, ang semento. Pag-abot ana, powdery siya.
pagikan na napaw diri siya, pero paabot niya, teacher, isagol siya sa simento, isagol siya sa balas, isagol siya sa bato. So, kung nanak ka sa church, mga igsoon, if you belong now to the church, to the real church of God, you won't be the same anymore. Amen. Hallelujah. Wow. You will never be the same. Pag abot nimo lansang ka, paabot nimo dito sa kuan mga igsoon sa building, pukpukon ka. So, hindi na ka makita. Pag abot nimo, teacher, lawanit ka, pagikan nimo lawanit, paabot nimo ito, gabson ka. You will never be the same when you become part of the church of Jesus Christ. Thank you, Lord. Your desires will change. Di man dagay dia teacher, mausab jud imong lifestyle. Pero sa sulod nimo, teacher, man ka nga di gyud ni mauna ni. Sayop na gyud ni siya. And I can tell that one to you, mga igsoon, because I myself have experienced that. Nabot sa punto sa akong kinabuhi, Teacher Rachel, nga while ko nag-sig Bible study, nagbuhat ra gyapon ko og mga kahilayan kaniadto, pero lahi na gyud, Teacher Rachel, kay nanagisulsong kasi nga di gyud ni kalipay sa Ginoo. Magbuhat pa ko, Teacher, sakit na siya kayo, baka nang nanay gangulngul lang kasing-kasing ba. Nga sa una ako ra maning mabuhat easily. I can decide this easily without any guilt, without any grieving sa akong kasing-kasing, pero karon murag lahi na gyud siya. It's really different. And what that difference, mga igsoon, is a sign that the Holy Spirit dwells in you, because you no longer desire what you desire kaniadto, but you desire what the desires of God. Amen. So if dili ka mausab, mga igsoon, paabot ni mo usa ka simbahan, I don't know if that church is really of Christ. Patay nga church. That's something that I'm still I'm still boggling, my mind is still boggling, mga igsoon. When Peter met Jesus, from fisherman he becomes an apostle. When Saul met Jesus going to Damascus, kaniadto si Saul, murderer, pagkakita ni Jesus, he become now the establisher of the church of Jesus. Amen. Daghan na siyang gimong simbahan, mga igsoon. Nobody gets to meet Jesus and feel the same way. They will always change. Amen. Lifestyle, desires, mga pangandoy nimo mausub na, mga igsoon, because mas nindot higugmaon si Jesus kaysa mga butangan ning kalibutan na. Mas nindot tagaan og panahon, mas nindot irelasyon si Jesus kaysa mga tao ning kalibutan na, because my Jesus is faithful. Not the people on this world, Teacher Rachel. Ang akong Isus, mga igsoon, matinodanon. And I pray, mga igsoon, that you will meet Jesus and you will become part of God's family, and God will choose you. And God will certainly and intentionally choose you. Second point, Teacher Rachel. The adoption gives God a great pleasure. When God is going to adopt you, He will be happy with that, Teacher Rachel. Yun sa man sa Ephesians chapter 1 verse 5. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. In Cebuano, giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo. Kini sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton. Now, Teacher Rachel, mag-i-adapt ka sa Ginoo, malipay siya, oy. Amen. Imong ginabuhi sa diyang naka sa simbahan, nalipay laging Ginoo. Teacher Rachel? I mean, look at your lifestyle. Is God being, is happy with the lifestyle that you have? I don't think so, mga igsoon, if wala gyud na root sa iyang pamaagi. Oh. Nga namang malipay ang Ginoo, Teacher Rachel, nga isa diyang i-adapt kanya niyon sa man sa John chapter 1 verse 12 to 13. But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. They're reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. In Cebuano, apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kaniya, gitagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili pinaagi sa lawas nun nga pagkatawo o kaha sa kabubuton sa tawo, kundi pinaagi sa kabubuton sa Dios. Hallelujah. Teacher Rachel, sino kaya ang mga igsoon, mga higala ko na mating naglantaw ko rin diya, if you want to become part of the children of God, simple lang, you have to accept and believe in Jesus. Amen.
Dawata sa Jesus, akseptara siya nga tanan niyang gibuhat, ang iyang gibuhat sa krus na luwas ka. Be on that. Dili tungod sa mga tradisyon sa simbahan, dili tungod sa mga aktibidades sa simbahan ngano kang maluwas. Kay katong thief on the cross, katong kawatan nga nasa cross, wag gito siya apil sa simbahan maigsoon. In fact, namatay siya nga kawatan. Pero din sa Jesus, today you will be with me in paradise. Why? Because ang pagtuoran nimo ni Ginoong Hesus o ang imong pagdawat niya mura makapahimo nimo nga apil ka sa maluwas o apil ka mamimo kang anak sa Dios. And pag mamimo kang anak sa Dios mga igsoon, maliwat po ka ni Jesus kay matod pa sa Bible teacher Shell, Jesus is our the eldest brother. Siya may pinaka kinamagulangan nga igsoon nato. So, of course, kung lineage na ta ni Jesus, ang ato mga desire, may sama na pod ni Jesus. Buying and buying mga igsoon. Most of nato mga desires. Mga ways. Dili na the same kani adto to mga desires. Therefore, if we become children of God, we are led by the Spirit of God to live like Jesus. So, since adopted naman ta Teacher Rachel sa mga anak sa Diyos, kaning tayong Teacher Rachel, we are given same spiritual blessings as Jesus has. Tagaan ta og same spiritual blessing kung unsay na ni Ginoong Hesus kaniadto. Kabante mo mga igsoon, si Jesus kaniadto, mo-heal siya, muhimo siya mga milagro. So if tagaan na ka og kanang same amount, not same amount, tagaan na ka or ipa-activate na ang anointing nimo sama sa pag-anoint sa Ginoo ni Jesus pod, sa Dios ni Jesus. Napoy mga tao nga maka-heal, Teacher Rachel. Yes, napoy mga tao nga makabuhat og mga milagro. Napoy mga tao nga makapaayo, no? So that spiritual blessing is given to yung mga igsoon kay parte naman ka sa iyahang pamilya. Amen. And aside from that, Teacher Shell, every other things po nga nadawat ni Jesus, for example, na nakay kalipay, na nakay kalinaw, you activate that spiritual blessing kay anak naman ka sa Diyos. Always remember mga igsoon, tanan nga butang nga that you are about to do, God already finishes it. Amen. Kana mga butang gusto nimong ma-acquire, gusto nimong makuha, gusto nimong maabot sa kinabuhi. Salig lang ni Jesus, tuman lang ni Jesus because God has already done it in His time. Munang gingon sa Book of Isaiah, Teacher Rachel, 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Because sa time sa Diyos, nahitabo na siya. It's just that sa atong time, ito pa magud siyang ikuan, Teacher Rachel, ato pa siyang hulaton ba sa saktong panahon. Because in the timeline of God, mga igsoon, kanang imong gipangandoy, humana na sa Ginoo. Amen. What you need to do right now is to believe and to obey Him para ma-lead ka sa pamaagi or sa dalan akong din maabot nimo kung asa ka gusto, kung usay mong gitinguha. Kaya wala may imposible sa Dios. Ang kaluwasan kay nimo mga igsoon, gilibre pa niya, po pa dyan ay pinakadako nga nahatag niya nimo, Teacher Rachel? Yes. Because all of us mga igsoon are heading to hell. Kitang tanan walay malangit na to, puros ta ma-impyerno. Amen. But because God is merciful, tungod kay ang Dios maluluyon, tungod kay ang Dios puno sa grasya, iyatang gitagaan og katungod, Teacher Rachel, nga maluwas. Pinaagi lamang sa tuo ni Jesus Christ. Yes. Ana lang. Kung kana mangiso niya giyatag nimo ngano di man niya mahatag imong gipangayo karon. Easy peasy ra nas Ginoo. But tan-awon niya ang imuhang ability to receive the blessings, Teacher Rachel. Yes. Understand this mga igsoon. Everything nga imong gipangayo sa Ginoo, that comes with a responsibility. Teacher Rachel, what can you say about that, Teacher Rachel? Yes, Pastor. Tanan gyud nga imuhang gitingwa sa kinabuhi kinahanglan pod imuha jud pod siyang makuan, Pastor, kanang sa imong gisulti karon imuhang maatiman og sakto. Like for example, Pastor, kanang kita, if ganahan ka mo adapt og tao, Pastor, di ba, willing gud kang mo atiman ana, just like God. If siya mo adapt na to, iya jud ang atimanon. And iya yung tingwaon niya, mahimo gid ang liwat niya. Amen. Di ba? Kasi sa imo pa lang unang punto, Pastor, choice gud niya sa una pa lang daan nga. Iya na jud ang gipili nga adapt jud ta niya. No? And of course, ikalipay gina, what a great pleasure gid ang mabati sa Ginoo sa time nga i-allow nimo nga magpa-adapt ka niya. And Amen. if you allow God nga
mahisama kaniya pastor malipay kayod kaayo ang Dios. So nindot kaayo ang imuhang gi-share pastor nga about ani nga title karong gabi una pastor. It's a reminder for everyone pastor nga kinahanglan gyud ay nga dili nila ibutang silang una-una nga magpabilin sila silang kagahapon. Amen. Kay pwede gyud ay silang bagon sa Ginoo if they allow themselves nga magpausob sa Ginoo. Amen. Usa sa unan nantinguhan Teacher Rachel, no? Actually, kitang tanan patay man gyud da. Amen. In spiritual, Yes. before ko mo end ha, patay ta mga igsoon in spiritual. Because according to the Bible, we are dead by our sins. Tungod sa itong mga sala, patay ta. Yan bitaw sa Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death. So, kay gisi matagbuhat og sala ang mga igsoon, patay ta. Now, pastor nga naman tang nakatuo ni Jesus. Muna yung next question. Kaya ang patay teacher sila dito nakatuo. Sama ni Lazarus ba? Wala man to nabuhi si Lazarus, Teacher Rachel, tungod kay nituo siya. Kay patay na biya sa daan. The reason why Lazarus resurrected and was raised from the dead, it's because si Mary si Martha nituo nga ma-raise up ni Jesus si Lazarus. Because of their Faith. Because ni-believe lang gud sila. Oh. So, unsa may gusto na ko ibot pasabot. Since we are dead mga igsoon, before ta nituo sa Ginoo, iya sa tang gibanhaw. Amen. And God intentionally raised you spiritually. Iya kang gimanaw sa spiritual nga bahin because kabalo siya nga pag ako ning banawon mutuo gyud nako. Amen. Amen. Because God sees your heart. Hallelujah. Di mo mawat ni mo ang tao, mawat ni mong mama, mawat ni mong silingan, pero ni mo mawat ang Ginoo. Dios. Amen. No. So before ka nituo sa Dios, iya sa kang gibanhaw. And before pa kanya gibanhaw, kabalo na siya nga pagbanhawon kanya mutuo gyud kaniya. Amen. Dili kan gibanhaw ra kadi wala ray pulos sa gyapon. Amen. God is so practical. Amen. And many times mga igsoon, God is reaching out on us pinaagi sa Hallelujah. pulong sa Dios, pinaagi sa mga tao nga iyang gipadala sa imong kinabuhi, even sa imong mga enemies. Ang Yes. Dios na tigsuranan nimo, even sa mga circumstances, mga sakit nimo, mga gasto nimo, mga kasinatian nimo, God is encountering you pinaagi ng mga butanga haron ikaw mosalig kaniya. Di ba, Teacher Rachel? Mas Yes, lami Pastor. mas kinasing-kasing man imong pag-ampo sa diyang grabe, nagkalisod na ka. Yes. Nalod-luhod with all the hilak-hilak, Hilak-hilak. pastor. Oh. Pero Diba? katong okay pa imong kinabuhi unya sa kalor. Oh. Di ba? Kanang nakay pangayos Ginoo, di ba? With all the pang famous Best Actress Award Yes. magid sa. Makayon man jud ka nga kuan na gini siya nga So, na- i-allow jud is amahan pastor ang atong Yes. mga kasinatian para mas musik niya. One thing that I'd like to tell you mga igsoon, God is more concerned of your character, of your seeking to Him than your comfort. Amen. Unsa man ang comforted ka tuod pero wala na ka nangita niya. Imong kinabuhi ning kalibutan mga igsoon, Bitaw. numbered lang atong kinabuhi ning kalibutan na. Tinuod pastor. Kapata kabalo ka na sa tamamatay. At least karon ba? Nagtuman na ta, nagsunod na ta, o nagpagiya na ta sa balang espiritu mga igsoon. So that on the day mga igsoon, mubalik ang Ginoo, we will be confident because we have the seal of God, whom is the Holy Spirit. Siya may nagsilyo ka nato, siya may nagtudlo ka nato, siya may nagmatarong ka nato, siya may Yes. naggiya ka nato, siya may nagbadlong ka nato. Ay gunaw-na ha, nga pag mo may mo na kang Kristohanon dili ka tuliron sa Dios kay sama sa mga materials ba teacher sa paabot ay teacher Rose paabot sa kuan building pangputlo na ang semento sa tiltilan di ba because part gyud ang mga sa imuhang growth as kanang giandam ka sa Ginoo sa next nga kinabuhi. Yes. Kaya ning kinabuhi mga igsoon mawala rin tanan Will pero ang fade. next life it's gonna be forever. Amen. Teacher Rachel, would you like to say something? Nindot kay pastor ang imong pagtulunan karon. Tonight pastor, I know that ang pulong sa Ginoo fresh every day and makapa-remind gyud sa matag usa makapamata pastor na kinahanglan gyud ita nga mobalik sa Ginoo ug never lose hope. Always have faith in the Lord because Amen. siya lang gyud ang mahatag nimo sakto nga dalan kinabuhi ug patarong nga kaayuhan sa kinabuhi aning kalibutan. So ikaw nga naminaw karon, have faith in the Lord, padayon og paminaw permi sa pulong sa Ginoo kay ang imong kasinatian nga gilantaw og imong naagian karon
maghatag mahatod na nimo sa sakto ra pod sa unan, basta maminaw ka sa pulong sa Ginoo. That's it, Pastor. May gabi sa tanan, and God bless. Ang inyong nadunggan nga programa Usa ka Binera